Magandang araw sa inyo mga ka-Vikings. Welcome back to our channel. Sa dami ng pwede namin puntahan tuwing Semana Santa, napili naming magtungo sa isang lugar na tahimik, relaxing, hindi ganun kadami ang crowd at sulit. Ang Astoria Bohol Resort. Sa vlog na ito, samahan nyo kami sa aming 4 na araw na vacation. Isang boutique beachfront resort na may 8 lamang na kwarto. Tama ang iyong pagkakadinig, 8 lang talaga ang kwarto dito sa Astoria Resort Main. Kaya naman hindi ito siksikan, hindi ito magulo, kundi isang espasyong ginawa para sa total relaxation. Not only the mind but your body and soul. Matatagpuan sa mas tahimik na bahagi ng Bohol. Ang resort na ito ay may sariling beachfront, malinis na swimming pool, at mga pasilidad na dinisenyo. Para sa isang bagay, ang makapagpahinga ka at talagang ma-relax ang isip at katawan. Hindi lahat ng bakasyon kailangan enggrande. Minsan ang hinahanap lang natin ay yung relaxing at hindi crowded. At habang lumilipad ang ating drone, unti-unting nagpapakita ang isang lugar na tila nakatago sa ingay ng mundo. Ang Astoria Resort sa Baclayon, Bohol. Sa video vlog na ito ay ipapakita ko sa inyo ang mga natatagong ganda, mga pwedeng gawin dito sa loob ng resort, at kung bakit ang resort na ito ay perfect sa inyo kung ang hanap nyo ay talagang total relaxation. At dito, nagsisimula ang kwento ng isang bakasyon na hindi mo kailangang ipagyabang. Pero habang buhay mong maaalala. Are we ready? Simulan na natin sa simula. Let's do it. Hinatid kami ni Kuya Mel at Ate Senye. Ag-aking bilas at hipag. Sakay ng kanilang sasakyan at maaga kaming nakarating sa Airport Terminal 3. At dahil sa taas ng presto ng gasolina at Huwebes Santo, ay halos walang sasakyan sa kalsada. 7 o'clock in the morning ay dito na kami. At ang aming flight ay 9:35 in the morning. Sa bakasyon na ito kasama ko ang aking misis, si Ana, our daughter, Penpen, si Nanay Maura, at tita ni Penpen, si Annie. Dumiretso na kami sa loob papuntang boarding gate. Hindi na kami dumaan sa drop or check-in luggage dahil nag-check-in na kami online. At habang naglalakad ng marahan, ay unti nakakaramdam na kami ng gutom. Kung kaya naman, hanap na muna kami ng food to eat. Tapsilog ang kay Mrs. at Penpen. A typical Filipino breakfast. Coffee and siomai naman sa akin.
After that quick and light breakfast ay dumiretso na kami sa aming boarding gate. Pero actually wali pa kaming assigned boarding gate. And so maghanap muna kami ng matatambayan pansamantala. Pansin nyo ba guys, ang daming tao today. Today is Semana Santa, Huwebes Santo. Oh, come. Si Penpen, may daling nakahanap ng kalaro. Habang kami naman ay inaantok pa. Alas 4 ng madaling araw kami umalis ng bahay sa Laguna, kaya talaga naman kami ay antok pa. At ito naman ang itsura ng airport kapag Semana Santa. Madaming tao paalis ng Manila. Habang naghihintay ng anunsyo ng aming boarding gate, ay panandalian muna kaming umupo. Habang si Penpen ay naglaro na ng kanyang dalang mga beach toys. At ito na nga, sa boarding gate na kami. At alam nyo ba kung bakit Cebu Pacific ang aming paboritong airlines? Dahil you guys, kinukuha nila per check-in ang aming cabin luggage for free. Kaya maalwan na kami sa pag-enter ng airplane. Una pa kami kasi may kasama pa kaming senior citizen at si Penpen na priority for boarding din. Also because of the fact na super magagalang, polite at very helpful ang mga cabin at ground staff ng Cebu Pacific. Other guests po, please forward po. Move forward po kayo dito sa unahan. Ihatid kami ng bus papunta sa eroplano. Forward po. Aakyat ng hagdan. Imagine if dala mo pa cabin luggage, medyo hassle. Kaya naman thumbs up po sa Cebu Pacific. Please call sa anumang electronic devices. Kung may mapansin na anumang senyales ng Pagkaupo pa lang namin ay ayun, tinulugan na kami ng ating bida. Imagine alas 3 ng madaling araw kami umalis ng bahay sa Laguna. Habang nasa ere, parang pansamantalang humihinto ang mundo. Walang ingay, walang deadlines, walang kaming iniisip, kundi ang Bohol. At habang papalapit kami sa aming destinasyon, isa lang ang sigurado. Ang biyahe na ito, hindi lang tungkol sa lugar, kundi sa pahingang matagal na naming hinintay. At ayun na nga guys, after an hour or so ng flight ay eto na at landing na ang plane sa Panglao International Airport. Ikaw lang, walang sunod. Ben, yung dalan mo ng paru-paro. Sarap ng tulog mo eh. At ayun na guys ang ating mga tarsier. Este mga bida, going to the luggage claim conveyor.
At mabilis naman namin nakuha lahat ng aming bagahe. No problem at all. Everything is running smooth. Salamat sa Diyos. Next ay sasalubungin tayo ng isa sa Astoria staff. Ang driver para ihatid tayo sa Astoria Bohol Resort. At ito na nga si Kuya Jun, ang maghahatid sa atin papunta sa resort. He told us na may kasabay kami na isang family din patungo sa Astoria. Nandito na din ang aming kasabay. Isang family din sila. Sa harap ng van na ako umupo. And all set na. And straight we go. Ito ang main. Bakla After 30 minutes of smooth and comfortable ride, yun. no traffic dito sa Bohol, we safely arrive in Astoria Bohol Resort. Time check, it is almost 12 midday na. And we are now starving. At eto na nga, at ang signature na pagsalubong sa atin bilang member ng Astoria Vacation and Leisure Club Incorporated. May sabit tayo ng kwintas. Ayun at nanakbo ang ating bida, ayaw ng sabit na kwintas. Nalaman namin ang name ng naghahatid sa amin ay si Mr. Reggie, sales consultant ng Astoria Vacation and Leisure Club Incorporated. Sa gabi po, on the weekends, meron tayo dyan mga like, acoustic band. May banda rin po dyan. And then meron tayo dyan mga like paddle boards, mga water bikes, kung gusto po ninyong gamitin. Though may konting charges lang. Okay Unlike lang. sa Palawan po, libre lahat doon. Oo, galing kami tama doon. po. Oo, correct. Ganito din, maganda. Saan kayo nagpa-member, sir? Sa Palawan na din? Kayo naging member o Hindi, Manila? sa Manila. Sa Manila. Malawak kami member kay Alvin. Si Alvin. Kay Alvin! Bautista. Kababayan ko yun! Ah, Si Tagapangasinan. oo, si Si Alvin. Alvin Bautista. Hanggang ngayon. Okay. Siya rin po nag-handle booking siya dito. Hindi. Siya na. Nag-direct na lang kayo. Direct. So, minsan ganun ginagawa ng member para mas na siya. Mabilis. At dito niya kami muna dinala sa kanilang small, pero elegante na restaurant by the beach. Dito muna daw kami habang naghihintay na tawagin kami at ihatid sa aming magiging room for 4 days. Minabuti namin na busugin muna ang aming mga mata sa kanilang menu of the day. Kailangan ng power para mamaya after ng room assignment ay makapaglibot ng kaunti dito sa loob ng resort.
may mga Hindi daanan. masyadong ano yung wonders of the world, hindi masyado. Hindi siya masyadong, ano sir, Focus. At habang nagpapahinga ay binigyan kami ni Kuya Reggie ng mga insight sa possible land tour dito sa Bohol. man magde-decide kung anong gusto niyo muna. Wala namin maganda yun. Parang yung Maganda rin naman siya, syempre sir. Ano yun, kasama sa, ano yun. tarsier yung maganda yata. Sa tarsier, maganda rin po. Kaya lang, ako lang po nagsasabi, hindi ganun karami ang tarsier po doon. Ganon. Baka puro puno lang din makita na. Hindi, meron naman sir, syempre. Marami naman, pero hindi siya yung totally, pag imagine mo kasi tarsier sanctuary, puro tarsier. Umorder na sa menu ang mga bida. At habang naghihintay na maiserve sa amin ang aming unang lunch meal dito sa Astoria, ay minabuti ko na maglakad-lakad ng kaunti sa Pino at mapuputing buhangin. Si Penpen naman ay sige ang laro sa kanyang mga beach toys. Napansin nyo ba guys, may mga comfortable at relaxing na beach chair sa harap ng beach. May umbrella na shade na din. Andito naman ay ang kanilang super crystal clear na swimming pool. At nasa harap naman mismo ng mga rooms. Ay ito na nga sige at upakan muna natin ang kanilang masarap na lutong bohol. Chop suey, crispy bagnet na may peanut sauce, 4 na rice at plain water lang. Hindi na kami umorder pa ng dessert dahil nag-serve sa amin ng kanilang masarap na signature bibingka. Hindi na kumain si Penpen, hinayaan na lang namin maglaro sa mapuputing buhangin. Ilang saglit ang lumipas at nakaraos na ang aming masarap na lunch. Kaya naman dito na muna sa beach chair ang mga bida. Habang naghihintay ng room assignment, according to the reception, 4 PM pa ang check-in. Pero kung matapos ng maaga ang paglinis ng room, ay pwede na makapasok. Time check. Alauna pa lang. Kaya naman, ano pa nga ba? Di maglakad-lakad muna. Tara, let's go, Penpen. Ayun at na-discover ni Penpen ang stairs papunta sa mga rooms sa itaas. May mga display na books at made of woods ang mga muebles sa pinaka-lobby nito. Hindi pa namin alam kung sa itaas na bahagi kami or sa ibaba na room. Kung kayo saan prefer ninyo, sa second floor or sa ground floor. May 4 na rooms sa second floor at 4 din sa ground floor fronting the swimming pool. Sa itaas na room ay may private na veranda at overlooking ang malawak na beach. Skip na natin and let us go inside our assigned room. Meron 4 na bottle of mineral water, sachet of coffee, sugar and cream, meron din tea bags, meron din electric kettle, coffee cups, and water glasses. May mini refrigerator sa ilalim. Meron din 2 king-size bed, perfect for a family of 4. And check this out guys, ang toilet and bathroom ng room na ito, parang walk-in closet sa laki. May malaking bathtub, may 2 wash basin sa magkabilang side. 2 kasi ang door nito, magkabila. Malalaking mirror on the wall. With dental kit, shower cap, shaving kit. Perfect! I was thinking pa naman to buy outside ng shaver. Then meron na pala dito. Thank you, Astoria.
I noticed na nakabukod ang toilet. May mga towel supply sa ilalim ng drawer. Meron ding safety box at weighing scale sa isa sa mga drawer. Meron ding hair dryer, meron ding umbrella. Ang shower area naman ay complete with shampoo, conditioner, at liquid bath soap. May television sa loob na pwede kang manood ng Netflix at YouTube. Malakas ang Wi-Fi signal dito sa kahit saang bahagi ng resort, kaya no problem sa ating internet. Super laming din ang aircon. Ito na nga officially turnover na sa atin ang room na ito. At bahagyang nag-explain ang ating duty receptionist sa mga rules and ano ba. Meron dito sa room and ito ang aming room for 4 days. Nasa ibaba siya na part ng 8 room ng Astoria Bohol Resort. Kaya naman paglabas mo ay swimming pool area na, ito ay malapit din siya sa restaurant. Nalimutan ko sabihin na may microwave oven din silo sa room. At ano pa nga ba? Ayun na ang ating bida, nagbihis na mabilis at dumiretso na sa swimming pool. Ganda ng setup sa labas ng room guys. May maliit na round table at comfy na chairs. Meron din pala mahabang sofa sa gilid. Bali ito yung kung sa second floor ka, ay ito yung veranda. Ang rooms ay very spacious. Ito ay heritage inspired, primarily featuring deluxe rooms around 60 square meters. Meron din daw luxury rooms dito, pero I did not have the proper authority to see and take a video of it. Baka may naka-check-in pa. Guys, ito ang view from our room, overlooking the beachfront, and just few steps away is the swimming pool. Super happy kami, especially si Pen Pen, ang lapit ng pool. Mag-swim muna yata ang mga bida. Time to enjoy with the family. May napansin ba kayo guys? Parang solo namin ng resort. Sa beach, wala din tao. Asahan kaya ang mga guest ng resort na ito?
I was told that Astoria is completely full. Siguro nag-sleep muna. Kasi tulad namin galing pa sa flight from Manila. The water in the pool is not deep. Siguro mga 3 feet, pinaka-deep na siguro ay 4 or 5 feet. This pool is 24 meter long and 7 meter wide. And alam nyo guys, according to the staff, this pool transforms into a beautiful rainbow-colored lights at night. And open ang pool hanggang 10 in the evening. Itong area na ito ay kiddie pool. Kaya ni Penpen mag-stand, kaya hindi siya natatakot at enjoy na enjoy. Kayo guys, okay ba sa inyo ang ganitong setup ng vacation nyo? Yung halos walang tao, or parang sarili nyo ang buong resort, or mas prefer nyo yung katulad sa Boracay na super dami ng tao? If prefer nyo yung tahimik, very relaxing na setup, dito na kayo sa Astoria sa Baclayon. Meron din silang parang nasa Boracay. At yun ay ang Astoria Stellar, located sa Panglao at super lapit sa Alona Beach. Ay, sorry. Daddy. Ma'am na pala. Good job. Guys, over there is the restaurant ng Astoria. Just few steps away sa room namin. Good na good para sa akin kasi malayo pa akong lalabas ka ng resort. Madami din naman at kumpleto ang mga mabibili mo sa kanila. Like beers, soft drinks, juices, wines, and cocktails. And alam nyo ba guys, super sarap ng kanilang coffee. Freshly brewed, Arabica ang beans. Yun talaga ang sobrang nagpasaya sa akin, cause coffee runs in my veins. Don't be sad, don't be lonely. Don't you know that I love you only? Just be mine, and I'll be yours forevermore. Don't shed a tear
Naisip namin na magpasyal dito sa kabilang Astoria. Ito ay located sa Panglao, 30 minutes away from Astoria, Baclayon. Hinatid naman kami ng shuttle service ng Astoria to and from. Gusto kasi namin matry ang Only Buffy nila. Kaya naman dito kami mag-dinner tonight. Gagala muna. Isa sa mga mamay ni Presensa. Tama, please, bigyan ng take naman. Ay, dito rin kayo. Oo nga. Ano, ikot mo tayo sa hotel? May power pa? Ikot tayo para makita niyo yung hotel natin. And then, Ayun, at may bonus pa kami. Mag-mini tour daw kami sa loob ng Stellar. Check natin mga rooms. ito, pag dalawa lang kayo ma'am, sir, Dalawa. ito ang binibigay po namin. Pero kaya yung mga iba na ano namin dito, mga regular minsan, wala sa plano, biglang nag-upgrade ng premium kasi nga, okay, sa bayan ka ng bayan. Hindi siya premium. Ayon at tinulugan na kami ni Penpen. I believe so. It has been a very long day for my cute little one. Sleep tight, my love. Eh ito na nga ang kanilang small but looks delicious and appetizing ang mga dishes. Sa unang araw namin, dito sa Astoria, Bohol, ramdam agad namin, iba ang pahinga dito. Tahimik, simple, pero totoong super nakaka-relax. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Sa day 2, mas makikilala pa namin ang resort mula sa food, activities, at mga moments na pwede natin babalik-balikan. Kaya naman mga ka-Viking, samahan nyo kami dahil minsan ang pinakamagandang parte ng biyahe ay yung susunod pa lang na mangyayari.